Alam niyo po kung bakit paulit-ulit ang nanay? Kasi nakikita namin hindi niyo naman kami pinakikinggan, hindi niyo ginagawa eh. Galing! Sinabi sa akin ng mama ko yan. Ang iimbestigahan natin, kontrabida ba ang mga magulang na namamalo? Kung kinakailangan lang talaga, hindi naman yung trip mo lang, paluin mo na yung ba? Hindi. Hindi masakit sa akin yung palo. Ang pinakamasakit para sa akin, kurot sa singit. O napalo din ako. Pero maki akong madiskarte. Ang ginawa ko, nag-ipon ako, pinaputulan ko yung mga pantalon kong maong, ginawa kong mahabang short. So pag pinapalo ako, nahasa din ako sa act. Kunyari masakit. Pero hindi na. Alam mo, isa pa sa naging dilema ko dahil mga Inglesero nga yung mga bata. One time umakit na hagdan si Christoph. Christoph, kinukonstruct ko pa yung English ko, nakaalis na. Ako. Ang ginawa ko po ngayon, di naman ako nagsasalita. Oo, ang tawag doon pag hindi ka nagsasalita, Papa don't breathe. Sa parenting, kami ni Christopher, hanggat maaari niiwasan namin yung bad cop, good cop. Kontrabida lang nga ako sa TV, tsaka sa pelikula. Wag naman! Tol, bidabidahan ka na lang lagi. This hearing is hereby called to order in 3, 2, 1. Lahat papatulan! Walang mahatulan! Your Honor! Available on Yulo YouTube channel, Spotify, and Apple Podcasts. Subscribe now! Ang lakas ng palakpakan, bagay na bagay sa primera kontrabida namin sinapina sa ating hearing ngayong araw. Palakpakan po natin, Miss Gladys Reyes! Hey! Hello po, Your Honor! Present. Alam mo, Ate Gladys, bala ko sana i-intro ka yung totoong pangalan mo. Kaso lang, yung buo ba? Yung married name? Yes. Kaso lang ang hirap i-pronounce. Mr. Vice Chair. Sige na, sabihin mo na. Ito magaling kasi ito sa mga ibang mga banyagang lengguwahe. Oo, sige nga. Sabihin mo na. Bilang may karanasan ka sa mga banyaga, di ba? Kaya mas magandang Madam Char, may I go out? Dali na i-pronounce mo na yung last name ko. No, baka magkamali, baka masampal ako. Ay, ayaw mo yun? Ako nga, gusto ko yun eh. Kasi it's an honor, Your Honor, na masampal ka ng isang Gladys Reyes. Ano ka ba? Ha? Umpisa pala. Pwede mong ibenta yung mukha mo kay Boss Toyo. Kapag sinampal ka ni Gladys Reyes, tatanggapin ni Boss Toyo yan. Teka lang, Vice Chair, gusto mo bang ma-experience? Po? Uy, kung makasupport kayo, parang kayo makasampal ah. Halika na! At ate, ilan na ba ang nasampal mo na artista? Naku, syempre, Nabilang mo ba? Pero siguro, roughly, mga mahigit 50 na siguro. 50? Kumbaga sa boksingero, heavyweight na po kayo. Oo nga. Nasa golden anniversary ka na, 51. So, Golden boy ka! Sige na. Basa kamay ko. Ayaw mo talaga? Pero, sige po, papayag po ako. Dapat may eksena. Actually, wala naman dun, pero ginawa niya. Masasampal na ka, eksena pa. Hindi mo pwedeng rekta na agad dun? Alam ko na ang eksena. Kunyari, ito yung nasa Cebu tayo. Remember? May mga ganon! Okay. Ay, hindi. Wag na. Joke lang. Bakit niya nasabing Cebu? Kasi galing ako ng Cebu. Mahal namin ng Cebu. Oo. Ang tagal namin ng Cebu. Magkasama tayo sa Inday Will Always Inday Love will You. always, Yes. di ko makakalimutan yung Inday will always love you Lalo na yan. ikaw, hindi kita makakalimutan. Yung mga ginawa. Bakit Tara kaya? na, let's go. Sige. Dahil hearing ito, hindi naman natin ginagamit ang ating kanang kamay para manampal. Yes. Okay, ginagamit natin yan para manumpa. Okay? So, ate, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help yourself? Yes, I'll help myself. Saktong-sakto ang ating sinabpina ngayon ay isang batikang kontrabida. Pero ang tanong, ang pagiging batikang kontrabida po ba, nagagamit po ba ang pagiging kontrabida pagdating sa pagiging magulang? Dahil tatlo din naman tayo, pare-pareha tayong parents Yes. dito. Yes po. Ang iimbestigahan natin, kontrabida ba ang mga magulang na namamalo? So, nung bata tayo, nung bata ako, pinapalo ba kayo? At naranasan mo ba yun? Naranasan ko na rin, pero parang isang beses lang, ganyan, o napakabihirang pagkakataon lang yun. Naalala ko lang, ang papa ko,
napakahaba ng pasensya niyan. Ang mama ko, ganyan. Di ba mga nanay, gano'n naman talaga. Yung nanay ko, parang yun yung mas maraming sinasabi. Pero tatay ko, a man of few words, pero cool din na tatay yun. Pero once na talagang parang sobra na, doon lang mamamalo. So siguro may nagawa kami noong bata kami. Or I think yun yung, kasi di ba pag bata kayo magkakapatid, madalas kayo mag-away-away. So nag-iisang kapatid kong babae, kasunod ko, si Janice, nagsasabunotong kami ng bata kami. So siguro hindi maiwasan yung dati ng bata kayo. So siguro, para hindi na namin gawin ulit yun, pareho naman kami na napalo. At naalala ko noon, papadapain kayo ng magulang mo, tapos papaluin ka ng sinturon, gano'n. Sa puwet, ang latay nun. So, para sa akin, ang dating nun sa akin ay namamalo ka ng may pagmamahal. Yes. Kasi may dahilan. Yes, may dahilan. Ine-explain sa'yo kung bakit. At hindi lamang yun. Hindi yung basta kung saan ka lang tamaan, di ba? Hindi yung tinamaan ka na sa ulo, sa muka, sa braso, kung saan lang. Hindi, proper yung pagdidisiplina sa'yo. Yes, tama. Ikaw, Mr. Vice Chair. Sobrang disiplina sa akin. Ito, pasa lahat to eh. Kaya pala naging ganyan ang kulay mo. Pasa lahat to. Hanggang ngayon dinidisiplina ko. Hindi, totoo. Agree po ako doon. Kasi ang nanay ko talaga, madalas talaga yung armalit po kasi nanay ko. Wala pang flip-top no, may flip-top na, rapper na talaga siya. Oo, nanay ang original Opo, yan. original. Talagang si nanay, nakakalusot pa ako. Pero, ang tatay ko po talaga malupit yun eh. Kasi yung tatay ko, medyo drunking master po kasi siya. Opo, drunking master. Tapos siguro parang feeling niya, past life niya, siya si Jackie Chan. Parang ganyan. Ay, may mga pag ganon. Parang minsan nagiging umbak siya. So sabi ko, si Papa talaga, fighter, ba't di ka nag-boxing? Anyway, so yung tatay ko po talaga, mahilig po kasing mag-moistra. Alay ka dito. Wala lang, ganon. Wala na to. Wala na to. Hobby na lang to. Hobby na lang to. In fairness naman, kasi kung hindi dahil din sa tatay ko, wala akong matututunan ng mga self-defense. Ang bait mong anak. Uy, alam mo, ang galing ni Vice Chair ha, dahil doon napulot niya yung, imbis na i-take niya yun negatively, ginawa niya pa yun, di ba, para may matutunan. Ang galing mo talaga. Yes po. Isipin nyo nga po, kahit left and right kick, kaya ko na siyang salagan. Galing. Pero, dahil po doon, mas tumibay ako siguro. Mas hindi ko po siya, as a bata, hindi ko siya tinignan na parang, shucks, hindi ako mahal. Hindi ako mahal. Tinitake ko siya ngayon na parang nagpatibay sa akin, kung ano ako ngayon. Hindi ako masyadong, alam mo yun, yung soft-hearted. Yes. Hindi ako masyadong bibigay sa emosyon dahil doon sa mga binibigay sa akin ng tatay at nanay ko na magandang asal na binigay nila sa akin. Hindi maganda yung manakit pero sa tamang palo dapat. Sabi nga, yun nga, yung tamang pamamaraan ng pagdidisiplina, ng kung kinakailangan lang talaga, hindi naman yung trip mo lang, paluin mo na yung Hindi, hanggat maaari, habaan mo yung pasensya mo. Tsaka nasa Biblia naman yan huwag mo iurong ang pamalo, di ba? Kung kinakailangan disiplinahin ng bata. Pero sa totoo lang, napakahirap ng parenting sa panahon ngayon kumpara noon. Di ba? Noon naalala ko pagka gumanito yung tatay ko, tapos pinandilatan ka ng mata, aayos ka na, bibehave ka. Yes. Ngayon parang may time na si Grant, sabi ko, gano'n ako. Sabi niya, why? What? Hindi alam. Oo. Why? What? Hindi alam ko anong ginawa. Hindi pa alam na dapat, behave. Di ba? Yung sa atin, action speaks mo, di ba? Louder than words yun sa mga magulang natin. Ngayon, parang hindi pwede yung ganun. Kasi parang hindi na kagad nagigets. Ha? Bakit? Tsaka meron silang, I have a right to an attorney. Ganyan. Ay, wow! Anak naman, umabot na tayo dyan. So, I would say na combination yung parenting ko Yung may old school, tapos meron ding syempre modern naman din. Na hindi kasi sabihin natin yung mga applicable noon, hindi na applicable ngayon. Kasi noon walang social media, walang gadgets, di ba? Noon talagang mano-mano, pagdating ng hapon, patutulugin tayo sa tanghali. Di ba? Kami ganyan. Tapos minsan pag matulog, medyo mapapalo ka pa ng konti. Pero kakaiyak mo, nakatulog ka na. Galing, no? Tapos paggising, pero paggising, ang pang-uto na magulong, ito may merienda, may champurado, di ba? May dyan, may ganyan. juice. Kasi di ba noon nakatira kami sa Tondo, taga-Tondo talaga kami. So paglabas mo ng bahay, ayan na, yung mga nagtitinda ng mga merienda sa labas, ganyan. So I would say, napakasimple talaga ng buhay noon. At parang mas madaling magdisiplina ng bata noon compared ngayon. Yun. Kasi noon walang masyadong distraction. Unlike now, ang dami-dami mong kalaban, di ba? Internet, kalaban mo yung gadget. So, napakahalaga nung constant communication doon sa mga bata, di ba? Malaking bagay siya actually. Yes. Sa parenting ngayon. Yung
kinakausap mo sila. Hindi naman parang as an adult, pero like, Go. ini-involve mo sila at ina-acknowledge mo that they will understand you and they can understand the situation. Yeah. But how about you? Did you do that also? Hindi ako. Ako napalo din ako. Pero, lumaki akong madiskarte. Ang ginawa ko, nag-ipon ako, pinaputulan ko yung mga pantalon kong maong, ginawa kong mahabang short. So pag pinapalo ako, nahasa din ako sa acting. Kunyari masakit. Pero hindi na. So naglalagay ka rin ng yung parang mga karton-karton dati? Hindi na, makapal naman maong eh. Sorry, konti lang. Di pa, talaga, ikaw kasi lagi ka nakahubad sa inyo. Na-imagine ko to ng bata. Ito yung bata sipunin sa Oy! labas. Ako to! Totoo! May number 11 lagi dito. May number 11. Totoo po yan. Tapos Naalala ako niyo yung no? nanghingi ako ng barya sa inyo? Parang na-imagine ko to. Ito yun eh. Lagi may number 11 Naku, dito. totoo po yan. Lagi sinusundo ako ng nanay ko pag tuwing may ulan. Naku, paborito namin yan pag may bumaha. Oo. Baha na ilaw. Ang saya. Hala, yung nanay ko may dala-dala ng walis ting-ting yun. Kung wala kang bata, ali. Akala ko sinushoot ka sa imbornal gamit yung walis ting. At hindi. Actually, hindi masakit sa akin yung palo. Ang pinakamasakit para sa akin, talagang hindi, ayokong gawin sa akin ni mama, kurot sa singit. Masakit. Kasi Pino. Shucks, yung talagang, sa kanya ko lang na, yung ang nipis ng mas Ang manipis galing, kasi, mas manipis. Mas masakit, syempre. As in talaga, pag, Tsaka feeling ko, alam mo, dahil sa itsura mong yan, parang hindi pa uso lumalabas sa imbornal ngayon, di ba? Mukhang Ay! ikaw, ginawa mo na yon. Alam mo po, ginawa mo na yun wala nun. pang soak mid nun. Wala pang soak mid Diba? nun eh. Oh, Wala ginawa- pang soak. Pusabi, Pero kung may ginawa soak mo mid yun. nun, laman ako ng Ginawa balita mo- ngayon. sabi Sabi ko niya, na nakita Si niya yung Buboy babae. talaga, oo. Nakagano, Yung babae sa imbornal, sabi niya, basic. Pero alam mo, sayang, kasi hindi ka nabigyan ng 80,000 nun. Sabi ko, nanonood ako ng TV. Nanonood TV. Takti 80,000 sa imbuno. Oo, di ba? Ginawa ko Sa na yan amin, nun eh. libre-libre lang yun eh. Hindi Diba? man ako nabigyan. 5 Sabi piso ko na nga pinagdamot ba, ko sa tama ako eh. Ginawa mo na yan nun, di ba? Ay, Oo. naku, ba't ba napunta sa imbornal tayo? Pero it only shows na tayong Tama. tatlo, nakaranas tayo ng pagdidisiplina. Naranasan nating mapalo. Pero tingnan mo naman, kumbaga lumaki naman tayong mabuting tao, di ba, afterwards. So, I guess, kung kinakailangan at hinihingi ng pagkakataon, siguro yung wag nating ipagkait yung disiplina na yon sa mga anak natin kasi doon sila matututo. Alam mo ate, naalala ko lang, no? Nagpunta ako sa isang Christian na shop. No, so yung tinda ng Bible books, story books. May tinitinda sila doon na parang kahoy na manipis na ang tawag ay spanking rod. Ano po? ganyan siya Spanking kahaba. rods? Spanking Ah, rod. so, pamalo Tapos, siya. Oo, ganyan siya kahaba. Tapos may verse pa ngang nakalagay doon. Nakalimutan ko na. Basta nakalagay, spanking rod. Tapos papalo mo yun sa kamay ng anak mo. Parang, isa lang, tas swift daw. May instructions pa paano mamalo ng tama. Swift? Oo nga. Swifted. Meron pa nakalagay doon. So, ginamit namin yun for a time. Kasi daw, ang kamay daw, kasi naturo ko din sa anak ko, ang kamay ay for loving. Yes. So, you use it for loving. So, parang hanggat maaari, wag tayong mamalo ng kamay ang gamit. Oo. Pero one time po nakapalo na kayo sa Si kanila. Christoph lang. Apo. Parang yun ang naalala ko. Pero batang-bata pa siya nun. Parang nakalimutan ko na yung dahilan, no? Kasi syempre, 4 na CS na ako, so marami na anesthesia. Yes. So, yung kahapon nga nangyari, nakalimutan ko na. Ito pang bata pa si Christoph, di ba? Ang dami ko na nakakalimutan sa mundo, di ba? Pero pag may utang sa akin, hindi ko nakakalimutan. Number one. Kasi yung ubang manawagan. Yung mga pangyayari lang ang nakakalimutan ko. Pero hindi. Pero di ba, yung sa akin hanggat makakausap mo ng, alam mo sa totoo lang, mas marami pa nga ako sinasabi, di ba? Minsan, yung mas maiksi, di ba? Pero firm, at parang yun na mas tatatak sa kanila. Minsan pag ang dami sinasabi, minsan papasok ko lalabas lang, di ba? Tama. Pero hanggat minsan din, nagiging emotional din ako. Halimbawa, ako baligtad, pag sobrang galit ako mas naiiyak ako sa galit. Oo. So, kaya minsan, pag kinakausap ko yung anak ko, baka hindi ko na masisisi kung hindi rin nila kagad maintindihan. Kasi, parang choppy, oo. Choppy ka na. Emosyon. Oo, emotions di ba? So, syempre, mas maganda pababain mo muna yung emosyon mo, tapos mas maiisip mo rin yung right words to tell them. Kaysa yung Tama. galit na galit ka, di ba? Pero dapat, on the verge na yung kung ano yung ginawa nila na sa tingin mo mali, di ba? Apo. Dapat right there and then medyo i-address mo agad. Hindi yung Dapat pinalipas agad mo ng 1 linggo.
Tsaka mo pa lang siya i-correct doon sa ginawa niya. Kaya nga na tayo nandito mga magulang eh. Hindi porke ito ay nasa world na tayo ng digital world, di ba? Gen Z and Alpha. Hindi ibig sabihin nun na, ay kasi modern na ngayon, hayaan mo lang. Hindi, kaya ngayon ang role nating magulang, di ba? We have to guide them still, di ba? Dito sa ano na to. Bigyan sila ng boundaries. Yes, oo. Ikaw ba, Madam Char? Paano ba yung pamamaraan mo as a parent? Ako napalo ko lang din panganay ko. Tinan mo. Pero hindi na kasi tumatalab eh. Parang mga lalaki din. 3 boys naman ako. Okay. So yung una na tumalab talaga sa kanila is yung wala silang snack. Yeah. Okay. Yung So, snack- dineprive mo, ginutom mo, gano'n. Hindi, merong meals. Oo. Pero yung meals lang. Breakfast, lunch, dinner. Pero wala ka ng chips. Merienda o Wala snack. kang extra. Yung Okay. favorite juice drink mo, wala. Uy, para mas tinablan sila doon. Tinablan sila Oh. doon. Feeling nila hindi ko sila mahal. Ah. Level. Tsaka meron pa sila yung tinry ko, mas bata pa sila yung, di ba dati uso yung luluhod sa munggo? Ay, wala. Sabi ko, hindi halika na. dito. Sa susunod na galitin mo ako. Ay, meron akong Lego board. Nilagay ko sa Kasi sahig. parang munggo din yan. No? Parang lumuhod ka dyan. Ang sakit nun. So, nakaluhod siyang ganyan. Sabi niya, parang di naman masakit. Sabi ko, pag ginawa mo yan ng 5 minutes, tignan mo yung effect. So, wag mo na subukan. Yan ang next. Up next. So, may preview, May ng preview. kung anong pwedeng gawin. Alam mo, isa pa sa naging dilema ko bilang magulang. Yes Lalo, po. I'm sure pati ikaw, Yes po. Vice Chair. Yes no? po. Dahil mga Inglesero nga yung mga bata. Yes po, no? ate. So, minsan, oo. papagalitan mo. One time, umakit na hagdan si Christoph. Christoph, kinukonstruct ko pa yung English ko. Nakaalis na. Nakaalis na. Ganito na lang Totoo. ganito lang talaga nasabi ko, mamaya ka sa akin. Laging abangan. Iko-construct ko lang to. Kasi Construct baka ko lang mamaya to. masabi ko, I told you not to go to, mga ganun eh. Kasi, kaya ikinukonstruct ko muna kung tama yung grammar ko. Nakaalis na. Oo. May ganyan ako yung recent na gawin ko nung pangalawa ko. Parang nilalakasan niya yung pagdadabog niya, di ba? Nikulong ko siya doon sa kwarto. Go to your room na, eksenang ganyan. Tapos sabi ko, why are you doing that? Tapos iniisip ko, matapang ka, di ba? Matapang ka. Are you brave? Are you brave? Parang ang ganda. Parang ang ganda pakinggan. Paano mo sasabihin yung, are you brave? Oo. Ikaw, paano nasabihin yun? matapang ka, di ba? Matapang ka, di ba? Sabihin mo. Oo. Kasi ito po, sabihin ko po muna, bago po kasing mangyari yan, talagang ako, ginagawa ko sa mga anak ko naman, hindi din ako namamala. Kasi syempre, lumaki din ako sa palo. Ayaw at mo bunganga, maranasan no? nila. Lumaki ako dyan. Siguro mas na-apply ko ngayon, parang sa inyo rin po, parang yung old school and new school. Parang ang ginawa Ang ganda na old school and new school. Opo, Sige. parang ang ginawa ko po kasi, imbis na, kasi madaldal po ako sa mga anak ko. Kasi mga anak ko naman. Pero yung in mga English, oo. Oh, come on, let's go play here. Come on, we're gonna go pool. Go pool. Ah. Go swim there. Just be careful, huh? Papa's watching you. Oh! Parang Opo, pero tuldok na po yun. Wala na kasunod. Wala na po kasunod. Pero ang ginagawa po kasi, dahil ganun ang pinapakita ko po sa kanila, ayaw po nila na hindi naman ako nagsasalita. Sinasabi ko sa kanila, Papa is not in the mood right now. Papa is angry because of what did you did. Oo, ang tawag doon pag hindi ka nagsasalita, Papa don't preach. So, hindi na ako nagsasalita. Oo nga. So, minsan, ano na lang ako na effective siya. Paano ko po nalaman? Kasi galing sa school, hinatid ko yung anak ko. Pag uwi na, tumatakbo sa akin anak ko, si George. Papa, can I tell you something? Yes. I'm sorry, I said that. I'm sorry, I did that. I will not do it again, Papa. Come on, it's okay. It's okay. Nag-sorry siya dahil nga hindi ko kumikibo. Hindi ako kumikibo. So, nasabi ko na, so yung silent, may mga bagay din po silence ang talaga na minsan kailangan din po na dumadaan din sa palo. Yan. Depende sa ginawa, no? Or depende sa, Oo, mo din, sa pasensya mo din gravity, minsan kasi hindi naman po natin masabi. Kaya ang ginagawa ko, minsan may clear lang di pasensya ko, humihinga ako. Lalabas ako, hihinga ako. Kasi baka pangit yung may bitaw kong English sa kanila. So, ang sinasabi ko, breathe. Tapos, breathe again. come on, let's talk. Is it Hindi. breath or breath? Hindi, pero maganda yung tip mo para sa mga nanonood sa atin. Probably, may mga batang mas effective sa kanila yung silence, no? Yung silent treatment, ika nga. So, kung tahimik ka, para bang mas mag-iisip sila,
may ginawa ba akong mali, Opo, 'di ba? opo, opo. Mas parang nagre-reflect sila sa sarili nila. Minsan nga kasi pag sobrang ingay, 'di ba? Pag sobrang daming sinasabi, mas hindi pa nag-e-effect sa kanila kasi iniisip nila, ay hindi pa naman 'to galit na galit kasi parang ano pa, may energy pa para magalit, 'di ba? Pero pagka yung wala na, 'di ba? Yung silent ka na lang, parang doon sila Parang mas dulo na napapaloko. yun eh. Dulo Yes, na ng oo. road yun eh. So parang Oo. katulad nga sa'yo, Opo. yun ang effect Mahirap po kasi kanila. minsan din kasi 'di ba pag sobrang salita ka na ano na yan eh, TI na yan eh, too much information. Ay! Oo. Hindi ba TMI yun? Nawala yung M. Nawala yung M. Di ba TMI yun? Too much Mali na send sa akin sa GC. Sa si Buboy, kanya minsan tumatalab. Madalas Madalas, yung madalas, silent oo. treatment. Pero meron tayo mga parang iconic lines eh, na minsan lagi nating nasasabi, tapos parang it hits a bone doon sa bata. Ano yung mga linya mo na laging nagagamit Sa mga bata. sa mga anak mo? Nararamdaman ko na medyo kakabahan sila ng konti pag sinabi kong, we'll talk later. Ay! Yun! At saka ganyan, Mom, I'm so sorry! Wala pang ginagawa. So parang pag doon, am I in trouble? Ganun na kagad si Akisha. may Oy. ano alam na, may na tanong nila ka yan. agad. Si Gianna, yung anak kong babae, pag sinabi kong, we'll talk later. Tapos sabi niya, am I in trouble? Ganun kagad siya. So kakabahan. Kasi sa totoo lang, sa parenting, kami ni Christopher, hanggat maaari iwasan namin yung bad cop, good cop, okay? Oh, Uy, ano po yan, interesting. ah? Sige nga po. Sige nga. Kasi di ba minsan, yung mga, lalo na mga daddies ang ano dito ang parang laging guilty dito, di ba? Daddies, Bilang nandito tayo sa Your just Honor. listen. Yes. Kasi ang daddies, di ba usually spoilers sila kasi sila yung working, so Kalaro. parang kalaro, parang lagi lang good times, di ba, with the Oo. kids. Opo. Parang bidang-bida sila sa paningin Oo. ng mga anak natin kasi syempre parang ang cool ni daddy. Basta si daddy, okay. Pag magpapaalam, kay daddy na lang. Kasi si mami sigurado sasabihin niya no. Di ba? Oo. So, pero kasi, layering yan eh. So, yung parang kumbaga sa first step, ako talaga ang pinapaano ni Christopher muna. Yung gano'n, pinapadeal niya with regard sa mga issues sa kids. Ganyan, i-address yung ng kids. Parang, papasok na lang siya later on. Yung kapag talagang, sa tingin, bawa kung hindi talaga nakinig on the first, di ba? Tapos, tsaka pa lang siya papasok. Pero, ang usapan namin, lagi ko sinasabi din sa kanya, bebe, hindi pwedeng no sa akin, yes sa'yo. Yes. Diba? Minsan mga bata, tricky yan. Magpapaalam sa'yo. No, so I think you can't go to, because you have exams. Biglang pupunta sa daddy, ganyan. Yung daddy, hindi niya naman alam na may exam yung bata, di ba? Hindi naman sila masyadong updated kung ano yung mga ganap ng mga bata sa eskwelahan. Tayong mga nanay ang mas nakakaalam. Usually, I'm not saying para sa lahat ganon. Pero kasi ako, in my own experience, mas hands-on ako, mas alam ko nangyayari sa school ng mga anak ko, alam ko kung anong subject yung medyo mahina sila, alam ko yung strength nila. So kapag sinabi kong no, ibig sabihin may rason talaga ako doon. Bakit? Yes. Hindi dahil trip ko lang na Of mag-no, course, hindi oo. dahil sa ayaw ko lang siya payagan. Pero ang tendency minsan pupunta doon sa tatay, di ba? Kasi alam nila, mas cool yung daddy ko kasi mas alam niya yung mas alam nilang papayagan sila. So, may ganun na kaming nangyari na dati na nag-yes si Christopher. So, syempre, hindi naman ako magagalit doon sa anak ko kasi hindi naman kasalanan niya kung umuo yung tatay niya, di ba? So, ang nangyari is kakausapin ko ngayon si Christopher. Mag-uusap kami ni Christopher na, bebe, dapat iisa ang desisyon natin. Oo. Kahit na hindi pa sa'yo lumalapit, dapat alam mo na basta nag-no ako, ibig sabihin may dahilan ako doon. Tama. Hindi dahil trip ko lang yun. May dahilan ako nun. At so yun, simula nun, ganun na kami. Na naiwasan na yung bad cop, good cop. Siyempre, laging kontrabida. Kontrabida na nga ako sa TV tsaka sa pelikula. Redundant naman! Kaya, Redundant na to. kaya diba, kaya kinausap ko na yung asawa ko, ano to, bidabidahan ka na lang lagi, diba? Ako, consistent talaga ako, kontrabida pa rin ako sa mga anak ko, dahil hindi ako babaya. Pero syempre, sabi ko nga, mixed of traditional and modern parenting. Kasi, ang dami na sa panahon ngayon na hindi na applicable nung ginawa sa atin ng mga magulang Of natin course. noon, di ba? Ang pinakamahirap kasi sa parenting para sa akin, mahirap manganak, mahirap Totoo. mag-breastfeed. Pero para sa akin, personally, ang hirap magdisiplina. At darating yung point sa life mo na, shucks, parang di ko na kaya, susuko na ako. Nagkaroon ba kayo ng experience na gano'n at some point? Ako, Pwede nyo bang i-share? Ate sobrang Gladys? blessed ako, Madam Cha, na yung even my in-laws, my own mother, were all there. Nung pagkapanganak ko mula kay Christoph, napakalaking bagay ng support system ng pamilya. Alam mo,
minsan, di ba, may mga nabalitaan tayo lately na hindi kinaya, di ba, na nung sariling buhay, dinamay pa yung mga anak na kasi sobrang, alam mo yung postpartum, that's really true, totoo yun. Yes po. At hindi yung basta binabaliwala. At napakalaking bagay sa isang babaeng biro mo, bagong panganak, kailangan alagaan yung bagong, di ba, anak niya, mag-breastfeed, walang tulog. Pero aside from that, kung walang suporta ng pamilya, napakahirap talaga, hindi mo kakayanin mag-isa. Kaya nga, I'm very blessed na nandun yung mother-in-law ko, nandiyan ang mother ko, sister-in-law ko, even my own father, na lahat sila nakasuporta. Anong gusto mo kainin, anak? Yung ganon, di ba? As simple as, hindi mo naiisipin, magluluto ka pa, mag-ano ka pa, yung ganyan, yung division of labor. At syempre, higit sa lahat, yung support ng asawa. Napaka-importante nun. Ibang klase din yun. Oo, na dapat yung mga panahong pagod na pagod kang nanay, di ba? O, ikaw naman mag-alaga, di ba? Dapat nga hindi mo na sasabihin yun. Magkukusa na sa'yo, di ba? So, yun ang, wala akong ganung susuko ako, ganon, na hindi. Ikaw, meron bang time na parang napagod ka? Hindi mo nga, na alam paano mo sila didisiplinahin. Kasi nga, like, ako kasi, gusto ko talaga, masaya lang. Saka ang cute kasi niya maging tatay, no? Ano lang po talaga hindi talaga father figure na parang matatakot ka. Yung talagang, parang kaibigan, gano'n. Mas matangkad na sa kanyang anak. Actually, isa pa yun. pangalan ko dito, no? Nakakatakot pagalitan, kaya na siyang gulpin. George, you! Okay, go, enjoy. Pero di ba, kaya I'm sure siya parang ang cute-cute lang maging daddy sa kanila, di ba? Siguro pinili ko rin po yun. Kasi parang yun nga po, syempre dumaan din po sa pagkabata. Dumaan ako isang anak din ako. May mga times din na bilang isang anak or bilang isang bata, masakit din sa amin, kunwari po, kapag hindi rin po kami napapakinggan. Kunwari po, meron po kaming tanong. Tapos, hindi, bata ka pa. Maintindihan. So, lagi kong sinasabi, parang sa akin, hindi, parang kaya ko kaya kong intindihin yan, kaya kong maliwanagan. Kaya nga, importante po talaga, bukod sa mga, hindi palo yung communication. Yes. Napaka-importante ng communication kasi hindi natin alam, lalo na po ngayon. Sa panahon po ngayon, yung mga bata mas matalino pa sa akin. Hindi, wag talaga natin underestimate yung intelligence, yung ng mga bata kasi mas mabuti nang sa atin madinig. 'Di ba? Yung mga tanong nila na iba medyo critical, 'di ba? Pag sa ibang tao pa nila narinig, pag sa halimbawa, kung maling tao yung nag-explain sa kanila, mas maganda sa atin nila marinig. Kaya naman tayong mga magulang, wag din tayong halimbawa, may tinatanong sila, halimbawa lang, premarital sex, di ba? Halimbawa, ganyan. So, we have to be very, kailangan maingat tayo sa pag-i-explain sa kanila noon, di ba? Paano Kasi, paano ikaw? Paano? Papunta pa lang kami sa teens, yung mga anak namin. So, yun nga ang part na yun. Gusto ko lang ako personally. Kasi ako, kaya siguro ang lakas ng loob ko na magbigay ng sample sa kanya. Like, in-example ko nga kami ng daddy niya. Kasi nga kami, talagang inintay namin yung tamang panahon na, kumbaga, talagang we were binded ng marriage, ganyan. Before, talagang nagsama kayo bilang mag-asawa, ganyan. Kasi sa akin, lalo na kung babae, di ba, talagang the best gift that you can give to your husband, para sa akin lang po ito, Siyempre, I'm sure iba-iba tayo ng perspective, pero iba talaga yung best gift mo na, yung sarili mo, ibibigay mo dun sa mapapangasawa mo, di ba? Na sabihin mo paano, hindi ko naman masisiguro na yung first boyfriend ko, yun na yung mapapangasawa ko. Pero wag mo namang itodo-todo, di ba? Wag mo namang itodo-todo. Pwede namang, di ba? Pwede namang pero wag naman yung talagang to the point, ibinigay mo na ang lahat, lalo na yung buong sarili mo. Kasi, yun yung pinaka-the best gift na pwede mong ibigay sa mapapangasawa mo. Ito yung sinasabi ko lang kay Akisha. Ngayon, siyempre, may mga anak, mas marami ako anak na lalaki, di ba? Yung sa akin naman, yung pagiging responsible, di ba? Sabi ko nga, anak, there's no turning back. Once na, halimbawa, syempre, you did it at magkaroon halimbawa ng bunga, di ba? Hindi na, magiging totally iba na talaga ang buhay ninyo once na nangyari yon. Sa totoo lang, hanga ako sa mga bata ngayon kasi mas career-oriented sila. Hindi katulad noong panahon na ang aga nag-aasawa. Ngayon, mas late actually. Tsaka mas practical Yes, mas gusto nilang mag-focus sa career. Which is okay lang. Diba? Yung anak ko na panganay, so he's 11, si Apollo. Sabi niya, alam mo ma'am, paglaki ko, hindi na ako mag-aasawa. Tsaka hindi na ako, agad-agad. Sabi niya, hindi na ako aalis dito. Titira na lang ako sa'yo. Sabi ko, bakit? Hinihintay ko nga lumayas ka na sa bahay. Sabi ko, bigyan mo naman ako ng life. Sabi ko sa kanya, hindi kasi paano yung, pero English niya kinakwento. Sabi niya,
paano yung mga kuryente? Di ko alam paano bayaran yan. Bills, oo. Yung mga pagkain, paano Ano na yan? siya, no? Luluto pa ako niyan. O diba, alam niya, at least like, sabi niya, nakikita ko lang nga, are you stressed? May mga ganun siya na nare-realize na niya kasi vino-voice out natin sa kanila. At sa usapang stress, paano pag stressed kayo? Paano naman kayo tumatakas? Or sumasandali Anong ginagawa? Ayun. tahimikan? Anong ginagawa niyo? Alam mo, bilang parents, hindi lang, feeling ko hindi lang sa mga nanay, pati mga tatay, no? Huwag kayong mag-guilty. It's okay to have a me time. Grabe yan. Dati sakit ko yan. Guilty ako niyan. Hindi ako makakapagbakasyon na hindi ko kasama mga anak ko. Me too. Na hindi kompleto yung pamilya. Kasi naisip ko, parang hindi ko naman makakaya magsaya nang wala yung mga Ako din. anak ko. Pero minsan, kailangan din pala nung, alimbawa, mag-date kayo na kayong dalawa lang, di ba? Yung husband and wife. Kasi at the end of the day, pagka yung nagsilakihan na sila at may kanya-kanya silang pamilya, ang maiiwan kayong dalawang mag-asawa. So kung hindi super tibay ng foundation ninyong dalawa, wala, di ba? So wala kang makakasama habang buhay kasi hindi mo pinahalagahan, di ba? Yung kung sino yung talaga magiging constant partner mo sa buong buhay mo. So aside from that, yung me time, ako, simple things, masaya akong nagkakape, masaya akong nag-grocery, na kahit alam ko na yung sulok ng mga ano na yan, iniisa-isa ko yung lane. Gusto ko. Iba, no? Doon sa may dulo kanan. At saka ganito ako talaga tinitingnan ko muna yung presyo, ganyan. Teka, parang ganito, parang mas ano naman yung benefits. Ganon, kaya matagal ako mag-grocery. Kinakausap yung sarili. Oo, tsaka pinagko-compare ko siya, bakit mas mahal to? Ganyan. Kaya pala may parang kumalat naman. na viral Ganyan. video mo, Ano? Ate Gladys. Nasaan? Nasa aisle ka ng grocery. Hindi, pero totoo yun. Ako talaga ang personal nag-grocery. Kahit dalaga pa ako, gusto ko yan. Gusto ko Masaya, yan. no? Yes, Hardware, mga masaya, ganyan. oo. Mga Yan, laman hardware. din ako yan. Parang happy place sa akin ang grocery. Ikaw ba, Madam Char? Kasi base doon sa pagka-question mo, parang may gusto ka rin malaman. Hindi. Ano bang May mga ano ba gusto nagtatanong mong lang sa i-share? members of the jury. Ano ba yung gusto mong Nagigilty i-share? ka ba Ano pag ba yung... umaalis? Kasi madalas Hindi. nakikita ka namin sa mga post mo, ano yung ginagawa mong me time? No, ako kasi ate, tama yung sinasabi mo na baka Guilty pagsisihan nyo sa huli kung hindi mo binigay yan sa sarili mo. I've learned it the hard way. So, ako, mayroon na akong first, yung may... Yes. Paano ko ba sasabihin? Nahiwalay na ako Oo. sa una kong asawa, no? So, ito pangalawa na. Hindi natin alam kung may pangatlo pa. Uy! Oo. Joke lang! Hindi, joke lang. Pero, natutunan ko doon na meron kasi akong, kailangan first 2 years, like, strictly. Muntik nga ako mag-quit sa pag-artista Kasi gusto ko, ako lang, wag niyo hawakan yung anak ko, kami lang, lalabas kami lang. May ganun ako, na-addict ako sa anak ko masyado, na, napabayaan ko talaga yung itsura ko. May one time na sinabihan ako ni Direk Oro, sumalang ito. Sabi niya, Sa ba't ang babol. pangit mo? Sabi niya, hindi naman sa ano, pero, kasi parang tatay ko kasi yun So, parang ang ibig yun sabihin, bakit ka panot-panot? Bakit ang Hagardo Bersosa. payat mo? So may nangyari Ang siyang gano'n, nagkaroon ka, putla-putla. pati nag-suffer yung nag-hair loss ka. Oo, ganyan. kasi I wanted to do everything. Ako lang. Everything sa anak mo. Oo, lahat. Pati business. Nag-business ako nung time na yon. Lahat siya ba't ka pa nagbi-business? Paano kaya mo pa? Paano, di ba? Oo. So, ang hirap. Tapos hindi ako lumalabas with friends. Yan din, yung mga kaibigan mo, alagaan mo. Yes. Hindi totoo yung parang kahit di kayo mag-usap matagal, friends pa rin kayo, inaalagaan din ng friendship. Ang lahat ng klaseng relationship. It takes kailangan effort dinidiligan. also, yes. Yes, Ang kahit effort ka. paminsan lang, di ba, te? So ako ngayon, natuto na ako, marunong na ako magsabi sa fiancé ko na, ay, wag ka na sumama, ako na muna. Yung gusto ko, ako lang with friends. Tapos, halimbawa, ito si Buboy, after work, halika mag-drinks tayo konti. Tara po. Uy, tas sandali lang, uwi din tayo agad. Tas paglasing-lasing ka na, Oo. wag na tayo mamamaya, na-deserve natin to! Sumobra naman. Ito nga, wala masyadong distressing. Paano ba, ikaw? Una-una sa lahat, kudos talaga sa lahat ng mga nanay, no? Kasi syempre, mahirap talaga ang pagiging isang nanay. Kumbaga, ako bilang isang tatay, ang kaya ko lang din maitulong sa partner ko din is yun, katulad nga po, magkusa. Magkusa, ano yung mga magpapagaan sa buhay nating dalawa, kung ano yung magpapasaya sa misis ko, gagawin ko yun. Yun ang gagawin ko. Lalo na ngayon, yung anak namin, baby pa, so more on talking stage pa kami. So, wala ka pa talaga masyado ngayong me time. Wala. Hindi ko nga tumaya. Hindi. Ang me time ko po kasi, simple lang po talaga, makapag-basketball lang ako. Ganun lang. Makapagpapawis. Kasi malikot talaga ako. Pag hindi ako nakapagpapawis, talagang... Baka bahana dito sa studio. So, yun Mahirap lang. yun. So, minsan naman din, sinasama ko naman yung anak ko
Sa basketball, si Kylie. Ayun, banding na rin ninyo. Banding na rin siya. So, magkaiba din, pero Yes. saludo ako sa lahat ng nanay. Oo. Actually, mahabol ko lang, no, mas lalo kong na-appreciate ang nanay ko nung naging nanay ako. Totoo. Ayan, Diba? papunta tayo dyan. Oo. Yung biggest realization mo. Yes, as a parent, yun. Isa ano sa yun? realization ko na ang hirap pala talagang maging nanay. Kaya sige, 'di ba noon pag pinapagalitan tayo, naiinis ka sa nanay mo, 'di ba? Or nakukulitan ka, parang naiinis ka sa nanay mo. Pero ngayon, parang ganoon din ako. Ganoon din ako sa anak ko. Kaya siguro I'm sure naiinis sila sa akin, parang para din ako nanay ko. Pero na-realize ko talaga, ang hirap-hirap maging nanay. Alam niyo po kung bakit paulit-ulit ang nanay, 'di ba? Bakit po? Minsan sabi Sige nila, nga po. ang kulit ng mga nanay. Kasi nakikita namin, hindi nyo naman kami pinakikinggan. Hindi nyo ginagawa eh. Di ba? Ang galing! Sinabi sa akin ng mama ko yan. Nag-ano siya, Oo, nag-flashback. biglang ganon. Ano bakit lagi ako nagalit sa'yo? Hindi ka kasi nakikinig. Yes. Kaya Kaya paulit-ulit, di ba? Tinan mo, subukan yung unang sabi pa lang ng nanay mo, gawin mo. Hindi Tama. niya sasabihin ulit. Kasi nakita niya, ginawa mo niya. Halimbawa, Tama. pagising mo naman, ligpitin mo yung pinaghigaan mo. Pinaghigaan. Kinabukasan nakita, hindi naman. Pagising mo, syempre uulitin na namang nanay. Third day, pagising mo na, ba't ka paulit-ulit yung nanay? Hindi mo kasi ginagawa eh. Tama. Di ba? Pero tandaan nyo, na yung kinaiinisan yung nanay na yon, tatalikuran kayo ng buong mundo, pero yung nanay nyo, naku, yun ang magiging unang-unang kakampi. Planggana ko, Chara Dinidor. Totoo po yan. Ang ganda nun. Totoo Ako po naman, gusto ko lang din i-share para sa mga nanay din na nakikinig. At sa lahat ng magulang, na kahit anong mangyari, kahit hindi mo kasalanan, pag may nangyari sa anak mo, feeling mo kasalanan mo. Lagi yan, sisisihin mo ang sarili mo. Kahit tama yung ginawa mo, sisisihin mo ang sarili mo. It will happen. Pero, you have to accept that there are things beyond your control. Ang nagsabi nito sa akin, si Kuya Bitoy. Kasi dati sa taping, umiiyak ako lagi. Pag hapon na, hindi pa ako nakakauwi. Namimiss mo yung mga anak mo? Natatakot ako makidnap anak ko. Yung mga ganun. Kasi may oo nga, narinig ganyan kang ka nga. nakidnap. Medyo may paranoia. Din tayo sa ganyan eh. May ganyan Ang ka, sakit oo. nun sa atin eh. Kahit, di ba, hindi naman natin kilala personally. Pero talagang iniiyakan natin yung mga ganyang balita eh. So, paano kung mangyari sa anak ko? Gusto ko na umuwi. Gusto ko dun lang ako. But, you have to accept that there are things beyond your control at kailangan lang talaga mayroong kang kapitan. Ngayon, kung hindi ko man alam, merong iba, maka-Diyos, meron iba, hindi pa sila naniniwala sa Diyos o ano. Pero kailangan kang mag-hold on to something. Pero Yes. ako ang nag-work para sa akin, yung dasal, kahit random kinakausap mo lang si Lord, na kahit hindi ka mag-sign of the cross, kausapin mo lang, ay nako Lord, pagod na pagod ako. May 20 pesos ka ba? Teka lang, uy. Sabi ko, Ganun lang yung mga simpleng bagay. Masaya yan. Uy, makulit si Lord, ha? Ha? Baka naman meron ka dyan. Baka na meron ka dyan. Okay, at saka actually, it wouldn't hurt, yung lalo kung magkakasama naman kayo sa bahay, di ba? Yung just a simple prayer of the whole family. Kasi sabi mo nga, kailangan ng kakapitan, di ba? Yung faith, at syempre yung panalangin, and then leave it up to Him, di ba? Yes. Hindi mo na alam kung Perfect. ano Wala mangyayari. talaga eh. Perfect. Yes. Lalo na pag lumalaki. Buboy. Ito. Any last words? Para mamamatay. Words naman! Para naman mamamatay na. Hindi, ang ibig sabihin, Words! meron ka bang gustong pabaon? Oo, yun. Yung Yes. magdako sa napaka-exciting na part. Para sa mga tatay na lang din. Yan. Para sa mga tatay. Alam ko na matigas tayo, pero lagi natin tatandaan, makinig tayo sa misis natin. To be honest, late ko na rin yan na-realize eh. Ngayon ko na lang sabi ko sa sarili ko na makikinig ako sa kanya kasi wala namang siyang sasabihin na hindi ko ikabubuti. Hindi lang para sa akin, Sa mga para bata. din sa mga anak. Yes. Actually, more of nga yun para sa... Totoo hindi naman. nga yun personal ng wife. Most of the time, ma. Yeah. I'm so happy and proud of you, Boboy, na na-realize mo na yan. Yes po. Matagal na po, since birth. Charis! Ayun. Oh. At dahil po Oo. dyan, papasok na po tayo sa napaka-exciting part. Ano? Aha. Are you ready po, ate? Ba't parang napaganon din siya? Ano yun? Pero Dahil parang kinabahan ako eh. Nung gumanon siya. Ito po yung pinaka-inaabangan din po natin mga nanonood at na listeners. Ang Executive Whisper. Oh, Ang executive. Executive Whisper, meron po kayong mga itatanong po sa inyo. Pwede nyo pong sagutin Sa gamit ang mic? mic or pwede nyo pong ibulong sa aming Sige. dalawa. Or sampalin mo na lang bigla si Uy, Buboy. teka lang! Talaga, promise po. Sampalin nyo ako pag lumabas to. Sige. Tapos lumabas, no? Ako maglalabas para masampal ka. Sige, kita. Chinat ako. Hasang ka. Dito na ako!
Nasa GMA na ako! Okay. Sige po, ate. Ate, marami ka nang nakaaway bilang kontrabida. On screen. Character on screen. Pero sa totoong buhay, sino ang artistang nakaaway mo? Sa totoong buhay, hindi. I think, alam na, parang kung mag-google nila, parang before, nagkaroon na kami ng tampuhan actually, nung best friend ko si Jessa Saragosa. Pero before pa to, matagal na. I think Star Talk pa nun eh. May Star Talk pa nun. Oh. Grabe. Misunderstanding lang yun. Pero awa naman ng Diyos ngayon, until now, we're still friends. Tapos pareho na kami may anak. May Jada na siya. Diba? Ako naman may 4 kids na. So, kumbaga, naging maayos naman. Siguro, misunderstanding noon, di ba? Parang, yun na nga yung sinasabi na pagbugso ng damdamin. Tama. Inuna mo pang magpa-interview kaysa mag-usap kayong dalawa. Ganun talaga yung mangyayari. Pero nagpa-interview siya. Pero na-realize namin na ang lahat ay madadaan sa maayos na usapan. Lalo na kung private lang, kung kayong dalawa, walang ibang, di ba, na maaaring makadistract sa inyo. So, naging maayos naman na. So, that was long time. Pareho pa kami single ni Jessa. Pag sobrang close nyo kasi, hindi maiwasan magkakaroon talaga ng argument. Yun, Yung mga moments na ganyan, nagpapalakas yan ng friendship talaga. So, ano lang yun? Tampuhan. O, ito naman po. Pangalawang tanong po. Meron po? Sino po bang artisang pinagsilosan po? Ay, pinagsulosan? Wala. Ito, honestly, wala. Kasi si Christopher, kahit nun active pa siya talaga na mag-artista, since Mara Clara nga kami, di ba? Kasi si Christopher may pagkasuplado, pagka yung sa, hindi naman suplado na talagang sinasadya, mahihain kasi siya. So, parang introvert? Oo, may pagka-introvert siya. So, hindi siya yung ganun talaga na masyadong madaling ma-relax kagad sa mga co-stars, ganyan. So, sa mga colleague niya, o kasama niya sa taping. Kaya ako, I'm very secured. Alam kong si Christopher, hindi siya masyadong Mr. Friendship, Mr. Congeniality, hindi katulad ni Buboy. Ay, hindi ba? Sabi ko sa'yo, may bago kang problema. So, ayun. O, joke lang baka nanonood yung misis mo. Ayan. Palakpakan natin ang mag-iisang Miss Gladys Reyes! Grabe, yun na pala yun. Kala ko, more pa eh. Yes po. Saya-saya. At sobrang thank you po dahil po sa pag-uusap natin ito ay meron pong nabuo ang ating Madam Char na law para po sa ating pag-uusap. Talaga ba? Teka lang, bago mo buuin yung law mo, Madam Cha, pwede ba ako mag-invite Opo! naman sa kanila? Ate! Yes, Opo. oo. So, sana po panoorin nyo every Saturdays ang Maka. So, ito po, Yun, I'm Maka. part of the Maka next chapter. Ayan po, Galing. kasama ng Maka Barkada. Of course, dito po yan sa GMA. And soon, yung aming pong bagong teleserye with Miss Vina Morales, yung pong Cruz versus Cruz, with Neil Sese. So, directed by Hil Tihada. And of course, meron din akong vlog. Say mo. Vloggerist din. Oo nga po, hindi ko nga po natanong sa inyo. Vloggerist din, pero delayed reaction lang ako sa mga vlogger, ano. Pero itong pag-vlog, ito po yung Glad to be with you. Ayan, ang Gladys Reyes na. Oy, sana ma-invite ko rin kayo. Game ako dyan. Yes, Alam ayan. niyo po, gusto ko po sana matry talaga. Hindi po ako magaling mag-hula hoop. Yun pa. Sayang, di mo ako nga. pinagdala today. So, Opo. sa vlog ko, mag-uhula hoop ka. Opo, promise. Turuan niyo po ako Yes. mag-hula Training kami mag-hula Hali hoop hoop. tuloy, hali hoop tuloy. Hula hoop po. Ali-up lang yun. Ali-up. Yun. Isa yun sa exercise ng mga Opo. mommies na pwedeng-pwede. Diba? Perfect. Perfect yes. po talaga. So maraming salamat, Your Honor. Alam mo, viewer ako nito. So, thank you for inviting me. Nanonood ako. Nakakawala ng stress. Diba? Diba? Saya-saya nung show. Oo, minsan na-stress lang ako kay Buboy. Ate! Joke lang. Pero napaka-husay na artista rin yan. And of course, Charisse, thank you. Thank you, ate. Love you, ate. Yes, thank you. It's an honor. Nandito po kayo sa Your Yes. Honor. Thank you, Your Honor. Yay! At dahil po dyan, ilalabas po namin Yan. ang aming law. Go, Madam Ang Char. tamang disiplina lang, lo. Ang pagdidisiplina ay hindi lyanera. Wala yang isang hulma. Hulma. Pwede gentle, pwede tough. Ang importante, love ay enough. Naiyak ka. Totoo, yun ang ganda nun ah. Oo, in fairness, gusto ko Ganda. rin. Parang feeling ko favorite ko na rin na natin yun, law yun. At dahil dyan, Ate Gladys, maraming salamat po sa pagpapaunok na po sa amin. Sobrang thank you, Your ate. Honor. Mga kayo, maraming salamat din po sa inyo sa pagnood at pakikinig po sa amin. Lagi niyo pong tatandaan na deserve niyo pong tumawa. Deserve mong sumaya, kaya mag-subscribe na sa Yulol dahil dito ang hatid namin sa inyo. More tawa, more saya. Hearing adjourns. See you next Saturday!